Hi guys! Welcome to my vlog. This is Sir Jess once again. So, meron pala akong ginawang worksheet guys sa Filipino in which na yung topiko or topic is all about tukuyin yung tauhan or mga tauhan, and then yung tagpuan or mga tagpuan at ang banghay, which is may tatlong bahagi, simula, gitna at wakas. So, I made a worksheet for that topic. So, yung topic kasi is all about alamat. So, meron akong ginawang worksheet para sa topikong ito sa alamat, in which na tinutukoy yung mga tauhan or tauhan sa kwento, tagpuan, and banghay, which is composed of the simula, gitna, and wakas. So, ipapakita ko sa inyo yung aking ginawang worksheet sa Filipino na yung topic is alamat. So, ipapakita ko sa inyo guys para makatulong din sa inyo kung paano gawa ng worksheet ang inyong topiko sa ganitong topic or competency or objective. So, without further guys, ipapakita ko na siya sa inyo. Hello guys, so ito pala yung ginawa kong worksheet. Ayan, so yan yung format o template na ginamit ko. So, meron tayong logo dyan. So, pwede mo ring ilagay ang logo ng iyong school at syempre yung heading. So, bali itong template na to mga guys, ako mismo ang gumawa. So, kindly comment na lang if you want a soft copy for this. Ito ay one of the topics sa Filipino 4, which is alamat. So, after mo magawa yung heading, so lagyan mo ng title, worksheet sa Filipino. And then, sa ilalim ng worksheet sa Filipino, yung pangalan, tsaka baitang at section, at syempre yung kanilang score. So, pwede mo ring ilagay yung topic, depende na sa inyo kung ano yung gusto ninyo. Then, huwag kalimutan ilagay ang panuto kung anong gagawin ng mga bata para meron silang babasahin at masunod ito. Since na alamat yung aking topiko, so nilagay ko dyan yung alamat ng mangga. So, credit pala sa sumulat nitong alamat na to. So, need ko tong alamat na to para masagutan nila yung tauhan, tagpuan, at saka yung banghay. So, again guys, hindi ko to sulat. Ang alamat ng mangga, hindi to nabilong sa akin, kundi sa tunay na may-ari. So, yung alamat ng mangga guys is babasahin ng ating mga learners, and then hindi lang babasahin kundi uunawain pa nila ng mabuti para masagutan nila yung mga hinihingi sa ibaba at para meron silang maisagot sa kanilang worksheet. So, ito ay Filipino 4 subject, unang markahan, since yung inahandle ko na grade is grade 4. So, yan yung sasagutin ng mga learners, tauhan sa alamat, then tagpuan, at ang pinakahuli is banghay. Merong tatlong bahagi yung banghay. Ito ay simula, gitna, at saka wakas. So, bago ko binigay itong worksheet sa Filipino 4 sa aking mga learners, of course, nag-provide muna ako ng examples sa kanila para meron silang guide or masunuran. Pero iba-iba yung alamat na aking ipinakilala sa kanila para marami silang alamat na malaman at matutuhan. And of course, and in addition, they can retell stories about alamat if you introduce a lot more. Para kung nagtanong si teacher kung anong alam nila sa alamat, they can answer at ano ang mga halimbawa ng alamat na kanilang narinig na or nalaman ng mga istorya. Alright, so ito yung worksheet na ginawa ko sa Filipino 4. So if you wish to have a soft copy of this, kindly comment on the comment section para providean ko kayo nito. And again, this is my template o format, pero hindi sa akin yung istorya na alamat ng mangga, credit sa owner ng sumulat. And also, thank you for sharing the alamat. So, yung worksheet ko na ginawa ay hindi naman masyadong mahaba, just okay lang at suited sa topic. So, that's all guys about the worksheet of mine. Bye-bye!